Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman. Mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Maayong aga, bagong Pilipinas. Para sa isang healthy Sorsogon Region, kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Jeriza H. Camag kasama ang aking partner sa kalusugan, Lara Jean Bacanto, at sa technical application, Ralph Ayan Amoyan, at makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. to 12 noon. Ngayon po ay Lunes, July 14, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. ASEC sa Kilabon bumisita sa CHD Sorsogon, SGH at SKPH. Bumisita sa rehiyon si Attorney Christian Lel M. sa Kilabon, ang bagong hirang na Assistant Secretary of Health at Cluster Lead ng Health Regulations and Facility Development Cluster, kasama si Engineer Annette B. Tan, Director 4 ng Health Facilities and Services Regulatory Bureau noong Hulyo 9 to 10. Ito ay para palakasin ang koordinasyon ng Central Office at CHD pagdating sa mga polisiyang pangregulasyon at ipapangkaugnay na usapin. Bukod pa dito, naglibot din ang mga panauhin sa Sorsogon General Hospital at Sultan Kudarat Provincial Hospital. Kinilala nila ang kahandaan ng SGH para sa reclassification nito mula Level 1 patungong Level 2 na ospital. Pinuri rin ng mga opisyal ang implementasyon ng no-balance billing policy sa SKPH na nagsisiguradong ang serbisyong pangkalusugan ay abot kamay ng lahat ng walang pinansyal na pasanin. Ayon kay ASEC sa Kilabon, suportado niya ang mga programang naglalayong tiyakin ng universal na saklaw ng kalusugan para sa lahat. Samantala, bagong Super Health Center binuksan sa Maasim. Alinsunod sa misyon na gawing abot kamay ang pangangalaga sa kalusugan, formal nang binuksan ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region ang Mangelen Super Health Center sa Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province noong Hunyo 21. Handang maglingkod sa mga residente ng Maasim at Karatigbayan ang bagong pasilidad na ito na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang pagtatayo ng Super Health Center ay pagtupad ng DOH sa kanilang pangako na bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Sa kabilang dako, kalusugan ng mga mag-aaral sa Surala, si Nuri. Nagsagawa ng komprehensibong nutritional at medical assessment ang DOH-CHD Sorsogon kasama ang DepEd Region 12, DepEd Division of South Cotabato at Sorsogon General Hospital para sa 160 estudyante sa unang baitang sa Surala Central Elementary School noong Hulyo 2, 2025. Layunin ng aktibidad na matukoy ang baseline health status ng bawat bata, masukat ang taas sa timbang at malaman ang body mass index upang matukoy ang mga nangangailangan ng nutritional o medical intervention. Lumabas sa pagsusuri na 30% ng mga mag-aaral sa unang baitang ang nangangailangan ng nutritional support, habang 10% naman ang nangangailangan ng clinical follow-up para sa mata o ngipin. Upang matugunan ito, inirekomenda ang quarterly reassessment, pagsasama ng module sa nutrition at kalinisan sa kurikulum, pagpapalakas ng referral linkages sa barangay health centers, at capacity building workshops para sa mga guro at magulang. Bukod pa rito, binigyan ng lahat ng mag-aaral ng vitamins at oral care kits mula sa DOH. Kasunod nito,
CMU nakipagpulong sa media partners para palakasin ang responsabling komunikasyon at behavior change. Isinagawa ng Communications Management Unit ng Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN ang kanilang kauna-unahang consultative meeting kasama ang mga media partners ng South Cotabato noong June 25. Layunin ng pagpupulong na ito na ibahagi ang face na media protocols at itakda ang mga standard operating procedures sa pagharap ng ahensya sa media, kabilang ang mga panuntunan sa pagproseso ng interview requests at pagbibigay ng mga press release. Ipinaliwanag ni Lea Dominguez Reformado, CMU Focal, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang direksyon sa komunikasyon, lalo na sa panahon ng krisis. Ayon sa kanya, mahalaga ang papel ng media sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon at pagbabago ng ugali ng publiko tungo sa mas malusog na pamumuhay. Hinimok din niya ang media na gamitin ang tinatawag na single overarching communication objective upang mas maging responsable ang pagbabalita sa panahon ng emergency o krisis. At para sa huling balita, ihahatid sa atin ni partner Lara. DOH SOCSARGEN tinukoy ang mga hamon sa environmental at occupational health program. Pinangunahan ng Environmental and Occupational Health ng Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN ang isang consultative meeting sa EOH program. Ginawa ito noong July 2 sa Kidapawan City, July 3 sa Coronadal City at July 4 sa General Santos City. Layunin ng pagpupulong na tipunin ang mga sanitary inspectors at EOH coordinators mula sa rehiyon upang talakayin ang mga kakulangan, hamon at bagong issue sa implementasyon ng EOH services sa lokal na antas. Dumako naman tayo ngayon sa ating July 2025 health programs. July is National Deworming Month. Sa buwang ito, tayo'y makiisa upang siguraduhin ang inyong anak ay laging malusog at malakas laban sa mga bulate. Tandaan, maiiwasan ang bulate kapag pagiging malinis ay inuugali. Palaging maghugas ng kamay at siguraduhin malinis at nalutong maigi ang pagkain. Para sa karagdagang impormasyon kung paano maaaring mapadiworm ang inyong mga anak, konsul tayo sa eksperto sa pinakamalapit na primary care provider mo. Ang Hulyo ay National Blood Donors Month. Panahon na para ipakita ang ating malasakit at bayanihan. Ang simpleng pag-donate ng dugo ay maaaring magligtas ng buhay. Sumali sa mga blood donation drives sa inyong mga lokal na komunidad at ospital. Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga para sa malusog na pangangatawan at malakas na pang-isipan. Tuwing buwan ng Hulyo, ating pinagdiriwang ang buwan ng nutrisyon. Siguraduhin kumain ng sapat na prutas, gulay at iba pang masusustansyang pagkain araw-araw. Food at nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Alamin ang hand, foot, and mouth disease, isang viral na sakit na karaniwang nakikita sa mga bata. Kadalasang mga bata sa edad na 5 taon pababa. Ito ay sanhi ng mga virus na kabilang sa Coxsackie at minsan din ang enterovirus. Ito ay may sintomas tulad ng lagnat, pamamantal ng bibig, kamay at paa. Tandaan, siguraduhin malinis ang kapaligiran at palaging mag-sanitize ng kamay para iwas sa iba't ibang germs at sakit. Ngayong buwan ng Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dala ng lamok na maaaring makaapekto sa lymphatic system at magdulot ng elephantiasis. Ang Mass Drug Administration o MDA ay isang programa kung saan libreng ipinamamahagi ang gamot para mapigilan ang sakit na ito. Para sa eksaktong petsa ng MDA sa inyong lugar, makipag-ugnayan sa inyong barangay health center o sa pinakamalapit na rural health unit. Binibigyang kamalayan rin ang National Disaster Resilience Month.
National CPR Day, World Day Against Trafficking in Person, National Disability Prevention and Rehabilitation Week, National Allergy Day, National Population Day, World Hepatitis Day, at Diabetes Awareness Week na ating pag-uusapan ngayong araw. At yan ang ating health program sa buwan ng Hulyo. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Cheriza. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH-CHD SOCSurgen Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOCSurgen. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ng topic na diabetes awareness. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ang Hulyo ay National Blood Donors Month. Panahon na para ipakita ang ating malasakit at bayanihan. Sumali sa mga blood donation drives sa inyong mga lokal na komunidad at ospital. Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakatulong sa iba, kundi makakatulong din sa iyong kalusugan. Makakabawas ito sa panganib ng sakit sa puso at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, SOCSurgen Region. HIV awareness. Alam mo ba, araw-araw may nadadagdag na mga bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Pero maaari itong maiwasan. Magpa-HIV test ng regular. Iwasan ang pagpapalit-palit ng sexual partner at piliin po nating maging loyal. Gumamit ng proteksyon sa tuwing magkikipagtalik. Umiwas sa paggamit ng karayom na hindi malinis o steril. Kumonsulta sa health center para sa karagdagang impormasyon. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, SOCSurgen Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon muli ay Lunes, July 14, 2025 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development SOCSurgen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Gensan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. hanggang 12 noon. Partner, tinalak season talaga ngayon. Yes, tinalak partner. Season talaga. And tinalak fever is in the air, di ba? Yes. So, kumusta ka naman? Nakapag tinalak ka na ba? Yes, partner. Nauna na ako doon kasi alam ko ang mangyayari on the day ng tinalak, partner. At syempre, dahil marami kasing stalls doon, partner eh. Lalo na yung mga food stalls. Yes. At dahil maraming food stall, nako po, food trip all the way. Food trip to the max talaga ang ating mga bisita mula pa sa iba't ibang lugar, no? At nako po, dahil maraming pagkain talamak talaga, maari ito very relevant ang ating topic talaga for today. At hindi ko napapatagalin. Kasama natin sa talakayan ngayon ang expert tungkol sa ating paksa na diabetes awareness. Let's all welcome Dr. Joanna Carla Estorninos. Hi, Doc. Hello, good morning everyone. Isang maganda at masayang umaga po sa ating lahat. Happy tinalak. Yay! So, ayun po, Doc, no, nabanggit namin kanina na marami talagang mga pagkain sa tinalak at hindi po talaga maiiwasan, no, na pagdating sa pagkain, it's our lifestyle na din talaga na maaring makaapekto ito sa pagkakaroon ng mga sakit. So hindi ko na po papatagalin pa, Doc Carla. Ano po ang diabetes? Kasi ito pa yung topic natin ngayon. Correct, no? Ang diabetes po is very much connected to our lifestyle, no? Ang ating mga kinakain, connected siya doon. So, ang diabetes po or diabetes mellitus, isa po siyang chronic, ibig sabihin pang matagalan na sakit. And it is a metabolic disease na nandyan siya because mataas po yung sugar natin or yung glucose sa ating katawan. So, pag may diabetes mellitus ka or DM, it could be sira yung may something wrong doon sa hormone na involved, which is our insulin. Hindi siya nakaka-secrete ng maayos. There is problem in insulin secretion at hindi niya nagagawa ng maayos yung kanyang trabaho, ang kanyang insulin action. So, ang role po ni insulin
siya po ang nagre-regulate ng ating blood glucose level. So kung sira siya, big sabihin doon po yung reason bakit mataas ang glucose or sugar level natin sa katawan. Yun pala. Yes. And another kasi parang ang diabetes very general siya. At may mga nababasa din ako na parang may mga uri ng diabetes. So ano-ano po yun, Doc? At pwede niyo po ba kaming mabigyan ng idea patungkol doon? Alright. So basically, meron po tayong 3 na parang most common types of diabetes. So yung DM type 1 or diabetes mellitus type 1, siya yung type 1 siya, and it is caused by sira yung or absent yung insulin. Ibig sabihin, lumaki siya na walang insulin production, hindi nag-work ang insulin sa kanya. Yan. So that is type 1, usually present sa mga bata or adolescent. Yan. And dahil sira ang insulin nila or walang insulin na napoproduce ang katawan, sila yung may kailangan talaga ng binibigyan ng insulin. Kaya pala, partner, may mga nakikita tayo, videos sa social media, bata lang. Pa, yes. But yeah, recently, even adolescents, may mga doon na nadidiscover na type 1 sila na DM. Second type or the DM type 2, siya yung more common na type ng diabetes mellitus, and it is caused by yung may insulin resistance, hindi tinatanggap or resistant ang katawan, yung cells natin, yung muscles sa binibigay na insulin, hindi nagre-respond doon. And it is duly because of dito na yung lifestyle, yung kinakain. Kaya si type 2 na diabetes, connected talaga siya sa food intake, kung may exercise ka ba, may activities ka. So dito ang management natin is gamot at saka lifestyle modification. Yeah. And the last type of diabetes is yung commonly present during pregnancy or the gestational diabetes. So ito siya, hormone-related siya, di ba? Because when you are pregnant, may mga hormonal changes during pregnancy. So doon siya nangyayari, usually mga second to or third trimester. Yan. Yes. Yan ang 3 types of diabetes. Yes, Doc. So, thank you sa kanang mga types, Doc. Ngayon ko lang din talaga siya naintindihan. No? Kasi, yun, broad gani ang diabetes na ginatawag. So, abi ko, kanang sa mga bata nga ginahimo is amuman ang ginahimo sa mga adult. So, Doc, ano-ano ba ang karaniwang sintomas sang diabetes? Alright. Kung ang pinaka ginatandaan namon is 4Ps. Di ba may ibang 4Ps to siya. 4Ps for DM. Daamon mnemonic. Polyuria, polydipsia, polyphagia, kag kalimutan isa. Basta 40, ibig sabihin 40 ang age usually at that age siya nagagawas. Yan. So polyuria na symptom, ibig sabihin sige siya ihi-ihi. Frequent urination. Gina-check na nato na. Naisip na pala, ihi ba ko? Yan. Madalas na pag-ihi kahit gabi or understandable naman ang adamo kita tubig, pero sa ila madalas ang pag-ihi. Next, polydipsia, pirmi sila uhaw. Excessive thirst. Yun yung polydipsia. Palaging nauuhaw. And then, polyphagia, gutom ka always. Though bago ka lang nagkaon, pero feeling mo may may starving sensation ka na daw, gutom ka na, gusto mo na magkaon liwat. Yan. Yan ang yung peace. Tapos weight loss, unexplained weight loss, sulod gihapon dira. And then for some, especially ng dugay na or wala gid nagapa-check, dugay mag-ayo ang pilas, slow wound healing, especially nang sa mga tiil. Amo na nga, kung makita usually, tiil ang ginatanaw. Kaya diba,
for them, ano na numb na ang tiil or wala na sensation. So may times, diba, makatapak ka sang something like napilasan, hindi mo ma-feel, hindi mo mabatyagan nga ay napilas ka na gali, tapos daw dugay mag-ayo ang pila. So yan, tingling sensation, numbness ng extremities, tapos slow wound healing. And then, for insulin, may iban nang nagaitom diri sa batok. Yan. Mga common signs na siya for may insulin resistance. Ang tawag namon sina is acanthosis nigricans. So, nagaitom diri, aside sa higko siya, may times man nang hindi ang cleanliness sa lawas, pero pag diri naga-form sa may batok. So, grabe gali ang partner, mga sintomas. So, daw naka-reflect man kita sa aton nga mga sarili, wait lang, palaihi ko. Ginagutom ba ko perme, may mga amo na ta sina, Yes. Pero syempre, ara siya, depende siya kung gutom ka perme, usually, di ba, basi damo kaya activity the whole day, so naubos ng energy mo, nagutom ka. So that doesn't mean, Doc, na kung may-ari kasi nga mga sintomas automatic. So dapat gid magpa-check up. Magpa-check gid, magpa-test gid for our sugar level. Okay, so kahit na meron talaga tayong mga sintomas siguro na ganun, pero wag po tayong mag-self-diagnose na may diabetes tayo agad. The best way pa rin po talaga ay magpa-check up sa mga doktor. At ito naman po, Doc, ang next natin na question, sino-sino ang mga karaniwan na nanganganib na magkaroon ng diabetes? Okay. So, ang common people na nanganganib for having diabetes is usually, di ba ito nga ba 4Ps, 40 yon. So, 40 years old and above. Sulod na siya. Kag, ang BMI is more than 25 or ara na siya sa mga obese. Obesity na siya sa aton nga BMI. High risk also, may family history of diabetes. Kaya pag nagapa-check up, ginapamangkot gid sa lahi nyo, mama side, father side, may ara ba sang diabetic. And then, hypertension, mga comorbid. So pag hypertensive ka and then taas ang imo cholesterol, more or less high risk ka. Kay kumpara sa akon, Tres Marias na sila. Yes. High blood, taas sugar, kag taas cholesterol. Pag ara na sa imo tatlo, high risk ka for cardiovascular diseases. So naga-connect gid Yes. ang mga diseases, Doc, no? So paano ba ni siya gina-check or paano ni siya masuri kung may diabetes ang isa ka tao, Doc? Ano ang test nga ginahimo sini? Yes. So sa test, kailangan gid sa dugo kwaon. Blood sample gid kita. Okay, so we have ang always na mabatian, FBS, fasting blood sugar. So, ibig sabihin fasting, may 8 to 10 hours ka nga hindi magkaon. No food and water intake. So, ibig sabihin, ma-check mo dira ang normal level or anong level sang blood sugar mo. And pag sobra ka sa sobra 126, 126, ara na sa diabetic na stage. So, amo man ni very, lang diri is, dapat at least 8 hours. Pero hindi ka dapat magsobra man sa 10. Kaya magsobra ka fasting, ibig sabihin gutom na abi ang lawas mo. So, mas magtaas ang imo insulin, ang imo nga result. Kaya syempre, gutom body mo, mag-compensate siya, magpagawas pa siya more sugar. Kaya balaan niya nga gutom ka. So, dapat sulod ka dito sa fasting hours. So the best time nga himuon nila ang fasting, Doc, is nang tigtulog. Oo. Amo na nga usually pag naga-instruct o mag-FBS ka, buwas schedule mo magpakuha, usually 10 o'clock sang gabi, amo nang last kaon mo dapat. Di ba 7, 6 p.m. naga-dinner ka. Okay lang na siya. Pero pagka alas 10, pwede ka pa yung magkaon sang crackers, pwede ka mag-juice, amo na. Pero after sina,
no intake na. So 10 p.m., 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dapat the next day 6 a.m. amo na dapat kuhaan ka na dugo 6, 7, 8 a.m. Kung maglampas ka dira, more or less amo nang ginahambal nga daw invalid ang result kay nag-overfast ka. Amo nang gina-mention always sa pamagkuha dugo. Nag-overfast ka, ma'am, so basi i-invalid anang hindi anong imo nga result ba. Hindi siya real picture. So that is FBS. Next is HbA1c. Ari siya no need fasting. And then, ang nami isining HbA1c kay ang imong blood sugar level for the past 3 months. So, hindi lang siya sang kahapon mo lang nga gikaon ang gitanaw niya, even before tong 3 months ago mo. So, amo ni usually nami gid ni i-pair si FBS kag HbA1c kung magpa-laboratory. Halimbawa, amo to overfasting ka sa FBS, or wala ka naka-fast. So, best si HbA1c. Kaya hindi lang siya dahil wala ka nagkaon, even tong past 3 months mo. So, ano ba ni siya ang ginakuha do kay sa FB? Sa blood gihapon. Blood gihapon ni siya. And then, atong common, random blood sugar, RBS naman na siya. So, masking nagkaon ka, after kaon, magpakuha ka dugo. So, no fasting, random lang gid. Pero usually, siya, taas gid ang result. Sinikay bago ka lang kaon. So, may times, ang ginahambal mga 2 hours after mo kaon, dito ka pakuha random blood sugar, RBS. Okay, Doc. So, ang pagkain lang gid hindi pwede, Doc, or maski tubig, bawal gyapon ng intake kung ga-fast? Pag ga-fast, gahambal nga even water, hindi pwede. Oo. Pero may ara man iban nga masking sip lang sa water pwede. So water is wala man gid siya sang depende guro sa water nga giinom mo eh. Kung may sugar content siya, so maka-affect siya sa result. Pero pag nang distilled water lang naton, I think okay lang siya. Pero depende gid. May ara iban strict sila pa magkuha no water. Pang iban pwede sip lang. Yun. So, ito, Doc, may nagtanong po sa ating live, no? Sabi niya, Doc, ang diabetes ba, pwede siya makuha sa genetics or sa lifestyle lang talaga po siya? Alright. Ang pasok sa lifestyle, yun yung type 2 diabetes. Diba? Yan yung lifestyle natin. Pag genetics, yun si type 1. So, pag ginapamangkot lang, if yan, may family history, it's because maging high risk siya kay ara sa inyong nga bloodline. Pero kung i-base natin sa type of diabetes, type 1 is amo to siya ang may genetic predisposition. Si type 2 more of our lifestyle. Mahati gid siya gihapon. Okay. So, ayun po, no, mga kababayan, yung diabetes, marami po siyang types. And type 1 is genetics, yung sabi po ni Doc. At saka sa type 2 naman po ay dahil pasok sa ang ating lifestyle. So, hindi po na dahil lang sa genetics and everything, but more on, pwede ba natin sabihin, Doc, na it's a combination of the both? Oh, mayroon po. Mayroon naman talaga na combination of both. Especially doon nga sa type 2 din talaga. Mas madaming DM type 2 tayo na cases. So, lifestyle po talaga ang pinagmulan, Doc. Yeah. So, ngayon po ay magko-commercial break po tayo. Balik po tayo, mga kababayan. No? Antabay pa rin po dahil sa ating pagbabalik. Pag-usapan pa rin po natin ang diabetes awareness. At dito lamang po yan sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang Hulyo ay National Blood Donors Month. Panahon na para ipakita ang ating malasakit at bayanihan. Sumali sa mga blood donation drives sa inyong mga lokal na komunidad at ospital. Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakatulong sa iba, kundi makakatulong din sa iyong kalusugan. Makakabawas ito sa panganib ng sakit sa puso at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region.
HIV awareness. Alam mo ba, araw-araw may nadadagdag na mga bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Pero maaari itong maiwasan. Magpa-HIV test ng regular. Iwasan ang pagpapalit-palit ng sexual partner at piliin po natin maging loyal. Gumamit ng proteksyon sa tuwing makikipagtalik. Umiwas sa paggamit ng karayom na hindi malinis o steril. Kumonsulta sa health center para sa karagdagang impormasyon. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Patuloy pa rin po kayong umantabay sa talakayan para sa ating kalusugan dahil pag-uusapan pa rin po natin ang diabetes awareness. At ito po, no, sinabi kanina ni Doc na ang diabetes, meron po tayong type 1 at type 2. Type 1 kadalasan po ay nasa lahi at type 2 naman po ay bunga ng mga lifestyle na ginagawa natin. At binigyan din tayo ng idea ni Doc patungkol sa kung paano matetest yung diabetes, no? Meron tayo yung FBS at yung HbA1c. Ngayon po, Doc, ano-ano naman po yung mga risk factors para magkaroon ng diabetes? Kasi yan talaga yung mga dapat na alalahanin ng tao po. Okay. So, risk factor, balik ko yung Tres Marias. Risk factor if you have Genetic. yung Tres Marias, yung mataas ang cholesterol level, hyperlipidemia or dyslipidemia, mataas ang cholesterol mo. Next, hypertensive. So, yung high blood. Yan, risk factors yan siya. Next, syempre balik natin yung age natin na 40. 40, actually 40 and above, yan, 40 years old and above. And then, obese. Obesity is a risk factor. And if alam mo and wala kang activity, sedentary lifestyle, yun ang mga risk factors of having DM. At ayun po, Doc, na nabanggit ninyo kanina, sedentary lifestyle. So, ano-ano pwede nyo po bang elaborate? Like, anong sedentary lifestyle? Sa paggalaw po ba yan? Sa pagkain po? Mga ganun po. Sa sedentary lifestyle, wala kang ang activity mo is mingaw, no? Wala kang physical activity. So, always ka lang siguro after eating, pungko ka na dayon, higda ka na dayon. Or kaya, in a whole day, always ka lang naka-sit down sa chair, wala ka sang mga activities, or even wala ka nag-exercise, sedentary lifestyle. So, kita ba diri sa office? May pero may mga ano man kita, partners, no? Kay considered ba kaning pag-route ta sa mga papeles? Yeah, walking. Yes. Walking is considered. Pero mas nami pagid kong brisk walking. Kay mas intense, mas higher ang intensity niya. Brisk walking. Perfect gid magtinalak subong partner. Kay ang imo nga walking Gani. halin didto sa provincial capital pakadto didto sa Round Ball banda. Correct. motor Pero dito. pag diri sa office, hindi ka magamit hagdan. Hindi ka magamit hagdan, hindi ka magamit elevator. Maghagdan ka lang. Halimbawa, going ka sa 4th floor, hagdan ka lang. Wow. Ara siya, good exercise naman na siya. Yes. Kaya ba, partner? Kaya? Kakayanin? Kakayanin para hindi maging at risk sa diabetes. Kahit ang isa hambal nila, after kaon, di ba kaon ka, hindi ka anay magpungko. So you walk around, anay 10 to 15 minutes, ikot-ikot ka, or himuon mo ang mga chores mo, anay, basta hindi ka maghigda, hindi ka magpungko. Agoy, daw damo gid na igo. Daw apil na ko dito do. Nakaka-guilty do. Kay after abi magkaon partner, daw ka nami gid magpaharuhay, mag-relax. So ara gali siya, it's not advisable. Aside sa magdako ang buyon mo. It is recommended nga mag-walking anay. 10 minutes after. Or mga halimbawa, iban di ba gapanghugas or basta mag-work ka lang gamay, light work sa balay before ka magpungko gid and then maghiga after kain. Yes.
Okay, pagdating naman po sa pagkain, Doc, Ari. talagang nabanggit ko, no? Ayan And na. very relevant talaga siya ngayon kay tinalak damo pagkaon. Ano po yung masasabi ninyo pagdating po sa mga pagkain? Nakakaapekto po ba to sa pagkakaroon ng diabetes? Yes, very much, no. Ang lifestyle is kasali ang food aside sa activity, sulod gid ang food intake naton dira. So sa food, amo na ginahambal namon low salt, low fat and low sugar diet. Ibig sabihin mababa na salt na salty food. So example sa salty food, mga chichirya or mga taas nga salt. Low sugar, ibig sabihin mga soft drinks, cakes, na mga high sugar abi na sila. And then low fat, mga mantikaon nga mga food, ng oily foods na. Amo na siya ang mga common reason of having mag-ano ang DM naton sa food. Na-reflect na naman, partner. Ano tong sudan ko kay naaga to man? Low fat ba to? Low. Yan. Yes, no. So, Doc, paano ba ni siya ginagamot? Or paano ba siya kung sa aton pa diri, paano siya tambal? Oo, Okay. para sa For diabetes, ang cornerstone, kumbaga ang first line of management talaga is lifestyle modification. Kisa, pagbalaan namon nga nang hindi gid super taas ang sugar, tapos able pa ang patient, ang client, pwede hindi ka na mag-maintenance. Pwede na siya. So, advice ano na namon subong na if kaya, able ang patient and hindi gid super taas, lifestyle modification is the first line of management for diabetes. Lifestyle, ibig sabihin kasali, dapat may physical activity, may exercise, 30 minutes to 1 hour a day. Ang mga masking moderate intensity exercise, pwede na siya. And then, ang diet. So, low salt, low fat, and low sugar diet. Yan siya. Yes. And then, after sa to, pag hindi nagid madala or nang after how many try mo, Dok, na-try ko na, Dok, nag-diet na ko pero medyo taas lang yapon. So that's the time na magbutang na sang bulong. No, we'll add maintenance na or gamot for DM. So may metformin, may ara man. May mga oral, ibig sabihin ng ginainom lang. And then may ara sang gina-inject. Nang usually na mabatian yun na nagapa-inject sila insulin diri sa tiyan. And then, amo nang most common, oral and then insulin. So, hindi gali, Doc, nga kung may diabetes or ano ka, diretso bulong. You Kung know. pwede palang ma-modify ang imo Yes. lifestyle, i-modify anay. Yes. Yes po. So, nabanggit mo, Doc, no? Insulin. Di ba may Yeah. times talaga na gina-inject siya ng tao. So, ano naman po ang papel ng insulin, especially yung mga nagpapa-inject po kapag meron silang diabetes? Alright, sige. Though lawig-lawig na siya. Amo na yun eh. Di ba glucose, kumbaga glucose is sugar sa body. Pag sugar, pwede natin sila, medical terms ang sugar is glucose. So diin halin ang glucose sa food nga ginakaon naton. So kaya very connected ang food intake kad ang sugar. Tapos ang glucose, syempre halin siya sa carbohydrates. Syempre 'di ba we have carbohydrates rich food, protein rich food. So si glucose halin sa carbohydrates nga pag nag-breakdown na siya sulod sang aton lawas, maging glucose na siya. So si insulin naman, it's a hormone nga halin sa pancreas naton. It's a hormone and ang main role ni insulin is siya ang nag-regulate sang aton nga glucose levels. So kung wala ang tig-regulate sang imo nga glucose, which is the insulin, dito na may ara sang mga mga diabetes mellitus nga nagagawas. Okay. So, pwede siya, halimbawa, for type 1, di ba, hambalta ang type 1 is absent, gid ang iya nga
insulin or So, halin absent sa siya. pagka-baby niya Yes, daw. oo. So, ibig sabihin, lifelong ang iya nga insulin therapy. Kasi ang main source or ang insulin mismo ang absent sa iya. Yan. Unlike for type 2 diabetes, so pwede siya, ang insulin dito, hindi dawaton sang aton nga lawas. May insulin resistance. Yan. So, pag amo na, dahil may insulin resistance, kaya meron tayong, pwede siya yung oral na for DM, pwede rin yung insulin talaga na gina-inject. So very gid ang insulin. Very dako ang iyang role sa diabetes. So, Dok, ano ba ang dapat nga himuon kung bigla nga magbaba o magtaas ang aton nga blood sugar? So, kung bigla siya kababa, amo ni ang tama ba nga term? Hypoglycemia. Yes. Pag kung magtaas naman siya, mag-hyperglycemia siya. Correct. So, hypoglycemia or pagbaba sang sugar level, it is the most common na tawag sini effect pag diabetic ka. Magbaba gid ang imo nga blood sugar level, hypogly. And ari siya common ni siya ma-feel if nang symptoms sini sang hypogly man. Daw lipong-lipong ka, nga daw bugnaw ang imo nga balhas. Nandaw may daw kumbaga yambi, no, lamig ang imo balhas, tapos nandaw lipong ka, and then siguro sa iban fatigue, loss of concentration, mga amo na siya. So usually it's a sign na nubo ang imo nga blood sugar level. So ang ginahimo naton sina best if may candy. Masking isa daw need kay nubo imo sugar, kailangan mo sugar spike, no, ipataas mo sugar mo. So muna may Coke, okay, inom ka Coke, pwede na siya, candy, tapos pwede cake, basta para magtaas lang bigla ang imo nga sugar level. So, klaruhon ta, kung hypoglycemia, ha? Yes. Amo na gid kay base ang iban, okay, excuse na ina na magkoko. For hypogly, so daw amo nang aton nga immediate management for hypogly. Kay syempre at times sina lipong nang may mga dizziness and may gid tawag sina loss of consciousness gid ang pag super baba sang sang sugar level. And then pag hyperglycemia, amo na ni siya ang aton nga lapit na lang gid diabetes na siya kay taas ang imo nga blood sugar level. Yan. So, Doc, may ari man gali kita question Yes. from our live. Na-mention mo kaina about carbs. So, mangkot siya kung pwede ba bang no rice kahit may iniinom na maintenance. For diagnose na po ng DM, no, pagtas may maintenance na, it doesn't mean nga hindi ka na magkaon kay diabetic ka. You still have to eat, pero balance ng imo nga kaon kag iles na gid ang mga food high in sugar, no, o taas ang glycemic index nila. So ang rice, especially white rice ng namit nga bukanon, siya gid ang taas ang sugar. High glycemic na siya nga rice. So pati bread. So masking nakaga-maintenance ka, very good na mag-inom ka maintenance, pero ang rice mo, pwede alternative sang rice, nga white rice, pwede ka brown rice, or other source of carbohydrates mo, kamote, yan, mga root crops. Pero, yeah, it doesn't mean nga hindi ka nagidya magkaon. You still have to eat. So, amo gali na partner, no? Kasi actually, Doc, abi ko, in general, knowledge, abi ko sa tamis lang gid nga mga pagkaon. So, kahit gali rice, Yeah. may makuha ka dira nga sugar. Kasi rich in carbohydrates ang aton, di ba? Starch, rich in carbohydrates. Then carbohydrates, pag nagsulod sa blawas, i-break down siya, maging glucose siya. Kay ang panagang wala man na siya sang sugar. Di ba kay last eye man ang rice? Hindi man siya tamis. Hindi pa siya tamis. Hindi siya makadiabetes.
diabetes. Pero gali, number 1 siya. Yeah. Mga makakos. Si rice. So, Doc, another question for our live. Doc, common question po kasi ito patungkol sa diabetes during pregnancy. Amo na yung type 3, Doc, no? Gestational Oo, diabetes. nagkakaroon po ba daw sila ng diabetes pagkatapos mga anak? Alright. So, yun yung third type. Very good listening. Gestational diabetes. So, pwede gid siya after mo, usually nagagawa siya second or third trimester. Tapos, magtaas ang sugar mo during pregnancy. Tung tapos na ang pregnancy mo, pwede siyang mag-continue, abe. So, kung during buntis ka, nag-GDM ka, gestational diabetes, malamang sa malamang, magkakaroon ka din ng type 2 diabetes naman siya dayo. Thanks God. At nailabas ko ang aking supling na wala akong GDM. GDM na siya ang tawag. Yes. So, dapat, amo na, di ba kung ma-remember nyo, pag buntis, gina-check kasali ang sugar. That is yung OGTT naman. Oral, another, di ba gaina FBS, HbA1c, OGTT, another way to test sugar. Pero usually, pag buntis na siya naton OGTT. Yes. Yan. So, ang dami nating natutunan, no? At salamat po sa mga naghatid ng kanilang katanungan sa ating guest kasi para mas ma-enlighten tayo pagdating sa diabetes. At ngayon po, no, magkakaroon po muna tayo ng kaunting commercial break at dahil po sa pagbabalik natin, pag-usapan pa rin po natin ng diabetes at nakasentro na po ito kung paano ang papel o anong papel ng ating mga mahal sa buhay at ang komunidad sa pagsugpo nito. Sa pagbabalik lang lamang po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ang Hulyo ay National Blood Donors Month. Panahon na para ipakita ang ating malasakit at bayanihan. Sumali sa mga blood donation drives sa inyong mga lokal na komunidad at ospital. Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakatulong sa iba, kundi makakatulong din sa iyong kalusugan. Makakabawas ito sa panganib ng sakit sa puso at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. HIV awareness. Alam mo ba, araw-araw may nadadagdag na mga bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Pero maaari itong maiwasan. Magpa-HIV test ng regular. Iwasan ang pagpapalit-palit ng sexual partner at piliin po nating maging loyal. Gumamit ng proteksyon sa tuwing magkikipagtalik. Umiwas sa paggamit ng karayom na hindi malinis o steril. Kumonsulta sa health center para sa karagdagang impormasyon. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Patuloy pa rin kayong umantabay dahil live po tayo ngayon sa official Facebook page ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region at sa ating mga radio stations, no? 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan. At topic pa rin po natin ngayong umaga ay diabetes awareness. At marami po tayong nalaman patungkol sa diabetes, no? At malaking factor talaga, partner, no, ang lifestyle pagdating sa pagkakaroon ng diabetes at sa pagsugpo din talaga nito yung lifestyle modification na sinabi ni Doc Carla. At ngayon naman po, Doc, dahil nga po susugpuin, ito po ang related question, no? Paano makakatulong ang pamilya at komunidad sa isang taong may diabetes? For ang family, di ba, pag knowing na may diabetic na siya or diagnosed na siya with diabetes, at first, very important kid ang role sa family, especially emotional support, no? And then, syempre, kung ang upod mo abi sa balay, wala ang diet, syempre you have to change your diet. So more or less apektado gid ang whole family. So syempre kung sanay ka nga alat, damo ka mo ginabuta nga asin sa inyong food, syempre you have to decrease. So ang iban may mag-change gid ang panlasa, lalasay ng amon nga mapagkaon, no? And then syempre
bawasan mo ang sugar. So, the role of family is maging supportive, na hindi sila ang maging reason nga mas magtaas ang sugar pa sang ilang family member. No? So, supportive, and then maging help sa iyang journey nga magkaroon sang healthier lifestyle. Siyempre, it is the first, diba, hambata, it is the first line naton of management, and it is the hardest. Siya gid ang pinakabudlay himuon. Di ba, mag-isip pa lang gani kita nga wala mag-diet ko buwas, pero hindi mo gid siya ma-achieve. Mag-diet, mag-exercise. Oo, magbuwas. Maisip ka sa matulog ka, sige maaga ko matabuwas, ma-jogging ko, pero the next day hindi mo man kaya magmata. So, guilty. So it needs supportive gid nga environment sa iyang journey for lifestyle modification. Yes, true gid na siya, partner, no? Kay parehas sina mahambal ang manghod mo o ang kuya mo, ma-jogging ka mo. Di ba, mas nami kung sabayan mo siya, kay mapilitan gid siya. Hindi nga ikaw ang something amo na, syempre. And then someone in the family that should be mag-remind sa imo nga, nakaano ka na, nakainom ka na bulong mo, or kaon ka sa mga amo ni. And syempre, monitor. You have sila ang mag-help is monitor your progress, monitor man ang imong very important for diabetic is naga-monitor gid sila sa ila blood sugar level. Yan, importante gid na siya. So big help especially sa mga BHS naton, RHU, no, if pwede gid sila daya may available man tang RBS, no, amo na tong glucometer lang tusukon lang diri. I think for some na even sa balay nila may ara sila sang glucometer, which is a very good practice, no, nang sila mismo mag-check nilang ilang sugar level. Yes, okay, no. So kana doc is prevention or at the same time kung may ara na gid mismo diabetes. And then aside sina doc, di ba may ara na siya bulong na mention mo kaina is metformin. Yes. So may ara diri sa aton nga live na naman, nga namangkot na naman, no, nga kung mag-normal na ang sugar level 86 mg, tama ba ni? mg per DL. Per DL, pwede na i-stop ang metformin. So first nag-question, good job, no, kay napababa mo ang iyang sugar level. So that is already below normal. So kumaga normal na siya ang iyang sugar level. Pero the way sa pag-question niya, I think ongoing ang iyang maintenance. So may ara siya sang metformin. So ang kinatawag siya nga maintenance. So it means you have to inom it religiously every day, masking nag-normal na siya, kay especially pag bigla mo lang i-stop ang pag-inom, pasi mag-shoot up na naman balik, magsaka naman balik ang imong sugar level. So pwede siya, I think for some taper down, so ibig sabihin ginabawasan ang milligram. Halimbawa, 500 milligram siya, so 2 times a day. So, bawasan siya. Slowly, ginabawasan ang maintenance. But, depende gina sa inyo doktor kung ano ang iyang assessment based na sa inyong result. But, it should not be stopped abruptly, masking normal na ang imong sugar level. Yes. So, magali na siya, no? So, manormal man siya, continue lang gid gyapon sa pag-take sang inyo maintenance. Kaya amo gani siya nga ginatawag na maintenance. Para mag-maintain. Amo na gid. So, amo ni ang next question naton, Doc, no? Ano ang mga bag-ong technology nga makabulig sa mga tao nga may diabetes? So, recent na is I don't know kung familiar ka mo, may ara na kita sa mga insulin. Aside that, before nang gina-inject gid dere, gina-inject gid siya nga nang separate nga may vial, tapos may syringe gid. So subong we have pen. So parehas ng basta double pen lang gid siya, but it has insulin, and so directly mo na siya ibutang inject sa imong tiyan. Yes. Dara na siya. So subong daw ang mga latest is smart pens with insulin, mga amo na. And then
monitoring sang sugar level, I think recent studies kay okay na siya nga daw real-time glucose data gid ang ihatag sa imo. But syempre, I don't know if that's already available diri sa aton sa Philippines. Okay. And mga stem cell therapy, I think mga amo na subong ang mga latest sa technology when it comes to diabetes mellitus. Kag mga new medicine, no, nga nang mas studies would really prove nga nami ang effect niya sa kasi ang usual kung sa bulong naman tanga side, kung mag-start na bulong, metformin gid ang una. Na, metformin. Pag hindi ka kaya sang metformin, dara na may nagadamo na bulong. So usually we start with one drug lang gid anay, monotherapy. Pero pag hindi siya naga-work, hindi siya, kumbaga, ari nga bulong, wala nagatalab sa imo. So, that's the time nga may madugang kasang bulong. So, may mga updates subong nga very much promising nga mga meds for diabetes. Yes. So, Doc, diin ba ta pwede makapangayo sang bulig o impormasyon sa pinaghihinalaang may diabetes? Or for example, ako may diabetes, diin ako pwede makapalapit. Okay. So, ang DM or usually ng random, di ba, ng routine test. Sa routine test na lang ba, magpa-laboratory ka, dito mo lang makita, ay, taas ang sugar mo. So, that's the time na pagtaas gidera, pwede gid una sa primary care health physicians naton, pwede especially sa mga RHU, we are capable man na may ara kita laboratory to test sugar, ara man ang glucometer. So pag na-check, pwede gid sa aton nga mga RHU, and then pag next na, that's the time pwede kita sa mga endocrinologist naton. So specialized gid na sila for endocrine, our pancreas, di ba dito halin. So endocrine, part na siya ang pancreas is part of our endocrine system. So ilagid na forte, endocrinologist, mga diabetologist. And then, nalimtan ko, mention kayo sa community, we have hypertension and DM club. So kada barangay, you have, feel mo nga hindi ka nag-iisa. No, you have friends taga same barangay mo nga tanan diabetic. Yes. So ang mga awareness activities, ang mga bulong, we have meds, we have metformin and insulin nga ginapanghatag. The DOH po, we allocate metformin and insulin sa aton nga mga provinces, sa aton mga RHU. Ayun, sa for mga DM. provinces, Doc, Yes no? po. So, pwede sila makalakat dito, makapangayo. Yes. So, ano ba ang need? Kailangan ba nila sang referral ni Doc? Yes. Kung sa RHU na sila, and then makita dito nga diabetic kid sila, palista lang gid sila dito sa RHU para they can receive their medicine. Usually, pag may times halin pa sa mga doctor gid, endocrinologist, sa mga endo. So, kung may ara sang result, sang ilang laboratory, and if may note si doc nga o amuning bulong niya, so pwede ato siya idalon dito para pakita lang nga, okay, diagnose ni siya nga may diabetes. So, specifically, diri sa aton sa South Cotabato, may ara kita sang provincial. So, nagakandak na sila sang laboratory test. Kay isa gid ako sa naka-avail during tong time nga buntis ako. So, dito ako nagpa-check for sugar. And also, may ara man kita sa SGH. Yes. So, ito Doc, no? Ang ating katanungan, kasi mag-aalas 12 na din po. Ano po Napasarap ang ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan patungkol sa diabetes? Alright. Diabetes po is very much preventable. No? It is a preventable disease and very manageable. You just have to pinakabalik ko do your lifestyle modification. Hindi siya madali, but kailangan gid naton siya himuon. Lifestyle modification includes healthy food, physically active ka, and then consult your doctor.
Oo. And then kung kailangan na sang bulong, you have to take your meds religiously. But TM is very much manageable. Ayan. So, sa atin pong mga tagapakinig at mga manonood, yun po no, diabetes is manageable. It's very much preventable and manageable. So, ayun po, hindi po yan, although it's a chronic condition, sabi po ni Doc kanina, with lifestyle modification as the first line of defense, ay kaya po nating masugpo ang diabetes. At dito po nagtatapos ang talakayan sa ating kalusugan sa pamumuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Muli po, ako si Jeriza H. Camag, kasamang aking partner sa kalusugan, Lara Jean Bacanto, at maraming salamat po ulit no Doc Joanna Carla Esterninas so for much attending po sa aming request for this topic na diabetes awareness. At ito po panghuling mensahe, ang diabetes ay maaring maiwasan basta tayo ay kumain ng tama, gumalaw-galaw at magpa-check up sa mga espesyalista. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sorsogon. At yan po. Bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman. Mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Ang Hulyo ay National Blood Donors Month. Panahon na para ipakita ang ating malasakit at bayanihan. Sumali sa mga blood donation drive sa inyong mga lokal na komunidad at ospital. Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakatulong sa iba, kundi makakatulong din sa iyong kalusugan. Makakabawas ito sa panganib ng sakit sa puso at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Ang Hulyo ay National Blood Donors Awareness. Alam mo ba, araw-araw may nadadagdag na mga bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Pero maaari itong maiwasan. Magpa-HIV test ng regular. Iwasan ang pagpapalit-palit ng sexual partner at piliin po nating maging loyal. Gumamit ng proteksyon sa tuwing makikipagtalik. Umiwas sa paggamit ng karayom na hindi malinis o steril. Kumonsulta sa health center para sa karagdagang impormasyon. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region.